Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Suspect sa pagpatay sa isang mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan. Sinampahan na ng reklamo. Iba pang umanika sa buwas sa krimen. Hinahanap na ng mga pulis. Pasok sa ilang pribadong eskwelahan sa Iligan City, pansamantalang sinuspindi dahil sa banta umano ng terorismo. Pangulong Rodrigo Duterte posibleng sa Marawi City na gunitain ang unang taon sa panunungkulan bukas. Senator Bong Revilla Jr. iginiit na galing sa kinita ng kanyang mga pelikula at hindi sa PDAF ang malaking halagang nakaliposito sa kanyang bank accounts. Ilang opisyal ng ERC inireklamo ng graft sa ombudsman kaugnay ng power supply agreements ng Meralco. Ilang local car manufacturer nangangamba sa magiging epekto ng PUV modernization sa kanilang negosyo. Tradisyonal na disenyo ng mga jeep dapat rin umanong isama sa programa. Ipinagpatuloy ngayong araw ang trial proper para sa plunder case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Bunso dito ng umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ito ang balita ni Grace Casin. Dumalo si dating Senador Bong Revilla Jr. sa ikalawang pagdinig ng kanyang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Kasama ni Revilla ang kanyang asawang si Bacoor City Mayor Lani Mercado. Ayon kay Revilla, mas maayos na ang kondisyon niya ngayon kumpara noong unang trial, kung saan na-confine siya sa ospital dahil sa stress at pagtaas ng kanyang presyon. Mataas yung creatinine ko, ng uric acid, cholesterol. Sa pagdinig, iginiit ng kampo ni Revilla na dapat ding tingnan ng prosekusyon ang mga kinita ng aktor sa kanyang mga pelikula. Anila ito ang dahilan kung bakit malaki ang labang pera ng kanyang mga bank account. The prosecution has at this point not proven any of the core elements of plunder. Ang pinoint out lang ng ating lawyer doon na kumbaga kung naimbestigahan ba nila kung ilan yung mga pelikulang nagawa ko, kung mga yung income ko, no? Sa mga pelikula na yan, yung production outfit, yung mga sa television na, no, na nagawa ko, yung mga series like Indio, o yung mga idol ko si Cap, yung mga, yun. So, yung mga ganun, para mas klaro kung kaya ko bang kumita talaga ng ganong amount. Subalit kinontra naman ang prosekusyon ng pahayag na ito. That there were unexplained amounts that entered the accounts of Senator Revilla. We already presented the AMLC investigator and there was already a report that was made. Sa July 27 na nakatakda ang ikatlong pagdinig ni Revilla sa naturang kaso. Si Revilla ay inaakusahan ng umano'y pagbubulsa ng 224.5 million pesos kickback mula sa kanyang pork barrel. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pansamantalang sinuspende ang klase sa ilang pribadong paaralan sa Iligan City dahil umano sa banta ng terorismo. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Nitong Martes lang ay nagdeklara ng isang suspension sa klase ang St. Peter's College sa Iligan City. Wala ring pasok ang mga mag-aaral sa St. Michael's College, Iligan Capitol College, Iligan Medical Center College at 5 pang ibang paaralan sa lungsod hanggang July 3. Ang class suspension sa ilang private school ay kasunod ng ulat na lulusubin umano ng mga terorista ang Iligan City pagkatapos ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan. Many of our students, our employees, get their feedback from the social media. That's why sila po concerned na alarma. Kita po dito sa management, we had a meeting. And finally, we decided just to lagi mo na put everybody, lagi mo na makalma sila to be in their homes during that period. Suspend na lang ako. Diri sa mong school, nagsuspindi kay tungod sa threat sa Ramadan nga naday lusubon daw iligan sa mga ISIS. Payo naman ng otoridad sa publiko na huwag basta maniniwala sa mga report sa social media na nagdudulot ng pangamba sa mga tao. Sinabi rin ng mga pulis na generally peaceful ang naging pagdiriwang ng Ramadan sa Iligan. Hapsay ang atong Eid al-Fitr nga
napahiluna sa itong igsuon nga believer sa Islam. Same time, sa ato po sa kapulisan o sa EFP, ato pong gi-secure atong area during their celebration. Nakahinga naman ng malalim ang pamunuan ng mga eskwelahan dahil sa ipinatutupad na mahigpit na seguridad sa syudad. Kaya pasalamat po mi sa ato LGU, ilang mayor rehensya, at maayo ang ilang security measures diri sa Iligan ug wala po inita. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Posibleng gunitain ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ika-1 taon sa panunungkulan sa Marawi City. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Bukas na ang ika-1 taon sa panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At kung siya ang tatanungin, ayaw niyang bigyan ng assessment ang kanyang sarili hanggat hindi siya natatapos sa panunungkulan. Subalit aminado siyang mahirap ang kanyang trabaho. I do not make any assessment. I only make assessment after my term. Kasi it's a roller coaster actually. While you are there, it's a roller coaster. So it should be at the end of the ride. Una nang naipahayag ng punong ehekutibo ang intensyon nitong magtungo sa Marawi City bukas. Ayon sa Malacanang, hindi pa ito pinal, subalit kung matutuloy, nagpapakita ito ng pagmamalasakit ng Pangulo sa lahat ng naapektuhan ng gulo sa Marawi City. The President wished to make the people of Marawi feel that we are behind them, the government is behind them, and the President has never left Marawi. Mismong si Pangulong Duterte na rin ang nagsabi na hindi siya madalas makikita ng publiko sa mga susunod na araw. Ito ay upang matutukan ang mga recent developments sa Mindanao. I go to the brigades to check on their morale, readiness, and everything. So hindi nyo makikita masyado dito unless there is an important appointment. I'll be spending most of my time in Mindanao. Samantala, ayon kay Public Works and Highways Secretary Mark Villar, ongoing na ang paggawa ng pamahalaan sa master plan ng rehabilitasyon sa Marawi City. Sa ngayon, priority muna ng DPWH na mai-upgrade ang mga evacuation center tulad ng paggawa sa mga pasilidad sa sanitation. Wala pang ulat ang pamahalaan kung magkano ang tinatayang halaga ng mga nasirang ari-arian at mga bahay dahil sa giyera. Subalit tiniyak ng DPWH na kasama sa planong maitayong muli ay ang mga nawalang tirahan ng mga Maranao. Kasama po sa plano yung of course facilities and of course the new areas for civilians and where they can move. So kasama na po sa master plan. Yung residential facilities kasama rin po. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nanatiling on track ang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga sa 1 taong pamumuno ng Administrasyong Duterte. Ito ang balita ni Monokson. Sa kabila ng mga batikos at atake sa War on Drugs campaign ng pamahalaan, on track pa rin daw ang Philippine National Police sa kanilang target na masugpo ang iligal na droga sa bansa. Sa unang 6 na buwan ng kampanya, 70% o katumbas ng 1.2 milyon ang napasuko ng PNP na mga drug personalities. The objective was to continue with the program, but the campaign to be more transparent, our personnel more accountable and less bloody. Yan po yung ating pong tiningnan. Ang gusto nating ma-achieve. Batay sa pinakahuling tala ng Philippine Drug Enforcement Agency sa kanilang Real Numbers Forum, simula July 1, 2016 hanggang June 6, 2017, mahigit 60,000 na ang isinagawang anti-drug operation ng pamahalaan. Mahigit 80,000 personalidad na ang naaresto at nasa mahigit 3,000 naman ang namatay sa drug operation. We are delivering results. We are on track with our target. Yung ating sinet na we would like to achieve with double barrel reloaded. Maganda rin ang nagiging resulta ng internal cleansing ng PNP sa kanilang mga tauhan. Sa 3,765 na nasa narco list ni Pangulong Duterte, 463 dito ay mga tauhan ng PNP, kabilang na ang 5 narco generals. Ayon sa PNP, sila na mismo sa loob ng pulisya ang nag-aayos ng kanilang mga problema. Tinatanggal sa serbisyo ang napapatunayang sangkot sa iligal na droga o di kaya sa anumang masamang gawain.
Sa buwan ng Hulyo ay magsasagawa ng assessment ang Philippine National Police sa kanilang War on Drugs campaign. Ito ay upang makagawa sila ng mga bagong hakbang upang mas mapaigting ang kanilang laban sa iligal na droga. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Ilang opisyal ng ERC inireklamo ng graft sa Ombudsman kaugnay ng power supply agreements ng Meralco. Ilang local car manufacturer nangangamba sa magiging epekto ng PUV modernization sa kanilang negosyo. Tradisyonal na disenyo ng mga jeep dapat rin umanong isama sa programa. Isa ang UNTV News and Rescue Team sa mga nagbigay ng paunang lunas sa 14 na pasaherong nasugatan matapos bumangga ang sinasakyan nilang jeep sa isang poste sa Quezon City kagabi. Ito ang balita ni Rajel Adora. Sugat, galos at pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 14 na pasahero at driver ng isang jeepney matapos itong bumangga sa isang poste sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Ang iba sa mga biktima ay nahimatay at mayroon ding hindi makagalaw dahil sa matinding pinsalang tinamo. Agad namang rumisponde sa insidente ang iba't ibang rescue group kabilang na ang UNTV News and Rescue Team. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, binabagtas ng jeep ang kahabaan ng E. Rodriguez. Pagdating sa intersection ay nagkulay pula ang traffic light, ngunit sa halip na tumigil ay dire-diretso ito hanggang bumangga sa isang poste. Ayon sa ilang pasahero, hihinto sana ang sasakyan, ngunit tila hindi gumagana ang preno nito. Nagsigawan na yung mga tao, tas tumayo na ako, nagpagitna ako, tas yun, bumangga na sa poste. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang bumper ng jeep at nadurog ang ilalim na bahagi ng poste. Agad naman nagbigay ng paunang lunas ang UNTV News and Rescue Team at Quezon City Rescue sa mga biktima. 3 sa mga binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ay isinugod sa ospital para sa karagdagang atensyong medikal. Kinailangan namang lapatan ng Cardiopulmonary Resuscitation o CPR ng Quezon City DPOS ang isa sa mga pasaherong matinding nasugatan. Samantala, dinala naman ng pulisya ang driver sa Quezon City Police Station 10 para sa karagdagang investigasyon. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Inireklamo ng isang grupo ang ilang opisyal ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng power supply agreements ng Meralco. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Naghain ng reklamong graft sa Office of the Ombudsman ang National Multi-Sectoral Coalition na Sanlakas laban sa ilang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission. Ito ay kaugnay ng power supply agreements ng Meralco. Inaakusahan ng grupo ang 4 na ERC commissioners ng intentional na pag-adjust sa alituntunin ng Competitive Selection Process o CSP na pabor sa distribution facilities kabilang ang Meralco. Dapat pinatupad ito noong November of last year. But by March of November 2015, but by March of 2016, allegedly, dahil sa sumulat yung mga distribution utilities, ay biglang sinuspend ito at pinuspone yung implementation, ay extend rather yung implementation until, in-extend yung implementation na hindi itutuloy muna hanggang April 30 of last year. Giit pa ng grupo sa ilalim ng DOE ERC Resolution No. 13. Lahat ng power requirements ng lahat ng distribution facilities ay kailangan dumaan sa competitive bidding mula Nobyembre 2015. Ngunit dahil sa adjustment ng rules ng CSP noong isang taon ay hindi nagkaroon ng ganitong proseso. Dapat bidding, may public bidding, ibig sabihin transparent sana. At para matiyak na mas mura yung presyo ng kuryenteng bibilhin. Dagdag pa ni Pedrosa, ang taong bayan na magbabayad ng kuryente ang lugi dahil sa undue advantage na ibinigay ng ERC sa Meralco. Mamahal ang kuryente, ibig sabihin dahil hindi nga ng bidding, balik sa dating arrangement na si Meralco, kausap niya ang isang generation company, in this case sister company niya, papasok sa kasunduan, magtatakda sila ng presyo magkano, and in the next 20 years, yan yung presyo ng bibilhing kuryente. Samantala, sinusubukan naman ng ating news team na kunin ang pahayag ng ERC ngunit hanggang ngayon ay hindi ito sumasagot. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman.
Handa umano ang supplier ng mga depektibong fire truck na humarap sa gagawing investigasyon ng Department of Justice. Kaugnay ito ng report ng Commission on Audit na dapat silang pagbayarin ng 52 million pesos na danyos sa Bureau of Fire and Protection. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Mariing itinanggi ng Commonwealth Trading na depektibo ang mahigit sa ikatlong bahagi ng mga fire truck na idineliver nila sa Bureau of Fire Protection. Sa report ng Commission on Audit, 176 sa 469 na fire truck ang may depekto mula sa side mirror at ilaw hanggang sa pumapalyang makina. Pero giit ng kumpanya, maayos ang idineliver nilang mga truck galing China noong 2015 hanggang 2016. Lahat yan, bago namin binigay, training namin properly ang tao for 3 days. All expenses paid by us. Kinuha mo bago, broken side mirror, kasalanan pa ba niya yun? Ni Colonel, yun yung ignition na nasunog. Kinuha mo yan after 1.5 years, sunog. Kasalanan ko pa ba yun? Kasalanan kumpanya namin. May mga technician din umano sila na nag-iikot sa buong bansa upang aksyonan ang mga problemang ipinararating sa kanila. Pero aminado silang natatagalan ang repair dahil kung minsan ay inaangkat pa sa China ang mga pyesa. Yung findings ng COA, kung titignan mo mabuti, replaceable po lahat yun. Pangalawa po, under warranty po kami. Kaya walang natalo sa taong bayan, lalo na sa gobyerno natin. Sinabi rin ng kumpanya na pakana ng kanilang mga kalaban ang paglutang ng isyu. Simula umano nang makuha nila ang 2.5 billion pesos na kontrata, hindi na sila tinigilan ng demanda. Handa rin umano sila na harapin ang gagawing investigasyon dito ng Department of Justice. Una nang sinabi ni Secretary Vitaliano Aguirre na bubuo siya ng panel upang busisiin ang sinasabing anomalya sa kontrata. Sa amin, wala po kaming problema para hindi harapin po yung whatever na sinabi nila sa dyaryo kasi siguro pinag-init din ng isang kalaban yun. May rekomendasyon din ang COA na pagbayarin ang Commonwealth Trading ng 52 million pesos na danyos dahil sa pagkakaantala sa delivery ng mga fire truck. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Muli namang isusulong sa Senado ang panukalang bawasan ang kapangyarihan ng kalihim ng Department of Justice sa gitna na rin ng kontrobersiya na kinakaharap ng kagawaran. Ngunit ayon sa kalihim ng DOJ, labag sa konstitusyon ang plano na ito ng ilang mambabatas. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Bubuhayin ni Senator Chis Escudero ang panukalang batas na layong amyendahan ang kapangyarihan ng Department of Justice. Ang pagusbong ng plano ay dahil na rin sa kontrobersyal na resolusyon ng DOJ na ibinababa sa homicide mula sa murder ang reklamo laban sa mga pulis na pumatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, kung saan ilang senador naman ang kumuwestiyon sa desisyon na ito ng kagawaran. Isa sa mga nais tanggalin ni Senator Escudero ay ang kapangyarihan ng DOJ na mag-review ng mga naging resolusyon ng isang piskal, provincial o city prosecutor na minsan anya ay nahahaluan na ng politika. Ang pagre-review ng kaso, ang pagsampa ng kaso, dapat ilagay na sa isang opisinang tinatawag nating Office of the Prosecutor General. Ang intensyon ng panukalang batas na yon ay tanggalan ng bahid o kulay politika yung pagpa-file ng kaso, yung justice system natin, na hindi dapat nakadepende sa nagkataong nakaupong SOJ Secretary, DOJ Secretary rather, o sa nagkataong nakaupong Pangulo. Ayon pa sa senador, hindi maaaring maituring ang hakbang na ito na labag sa konstitusyon dahil may kapangyarihan umano ang Kongreso na mag-reorganize ng pamahalaan at magtatag ng isang opisina. Ngunit ayon sa Justice Secretary, labag sa konstitusyon ang plano na ito ng senador dahil hindi maaaring bawasan ang kapangyarihan ng Pangulo ng bansa kung saan siya bilang kalihim ay alter ego ng Pangulo. Dagdag pa ng kalihim, kailangan muna nilang patunayan na mali ang nasabing kontrobersyal na resolusyon ng DOJ at wala namang nagsabi na mali ang resolusyon. Hindi rin anya napatunayan sa kaso na sinadya ang pagpatay sa alkalde upang maging murder ang kaso. Lahat ng pinupunaan niya nila ay walang kinalaman sa resolusyon at nagbibigay lang ng mali siya sa pagkaka-issue nito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Inalis na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang suspension order sa gaming license ng Travelers International Hotel Group Incorporated na operator ng Resorts World Manila. Ayon sa PAGCOR, ito ang resulta ng kanilang deliberasyon, kasunod na rin ang pagsunod nito sa itinakda nilang security and safety improvements.
Isinaalang-alang din nila ang nasa 6,000 empleyado ng hotel casino na nawalan ng pagkakakitaan dahil sa pagsasara nito. Umabot na rin sa tinatayang 434 million pesos na halaga ng buwis ang nalugi sa pamahalaan mula na magsara ito. Iginiit naman ng PAGCOR na hindi pa rin ligtas sa kaso ang mga opisyal ng Resorts World Manila bunsod na nangyaring insidente noong June 2. Dalawang 2,775 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Iba't ibang senaryo kapag tumama ang magnitude 7.1 na lindol isinagawa sa nationwide earthquake drill ngayong araw. Isang uri na number coding scheme na layong bawasan ng nasa 30% ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada isinusulong ng isang mambabatas. Ilang local car manufacturer nangangamba sa magiging epekto ng PUV modernization sa kanilang negosyo. Tradisyonal na disenyo ng mga jeep dapat rin umanong isama sa programa. Umaasa ang mga recruitment agency sa bansa na hindi makaapekto sa kanilang industriya ang pagpapatigil ng DOLE sa pagproseso ng POEA ng direct hire ng mga OFW. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ipinahayag kamakailan ni Labor Secretary Silvestre Bello III na siya na ang mga ngasiwa sa pag-i-issue ng lisensya at accreditation ng mga recruitment agency sa Pilipinas. Ito ay upang maayos ang sistema nito at maalis ang issue ng umano'y katiwalian sa POEA. To improve our services in terms of the issuance of the overseas employment certificate at saka yung mga accreditation ng mga recruitment agencies, ganun. So, kasi maraming mga nagre-reklamo kaysa sa accreditation, may mga suhol-suhol, ganun. Sa issuance ng OEC, ang tagal, ganun. Ngunit ayon sa Lilac Center for Public Interest Incorporated, tila hindi ito naaayon sa mandato ng Pangulo na pabilisin ang mga transaksyon sa pamahalaan. It's a step backward. Kasi sincentralize nito masyado yung bureaucratic process when in fact ang utos ng ating Pangulo ay kung maaari paikliin pa ng paikliin ang mga bureaucratic processes para mapadali ang pagninegosyo dito sa Pilipinas. 37 taon na sa larangan ng overseas recruitment ang Mabuhay Personnel and Management Services. Sang-ayon naman ang President at CEO ng ahensya sa mandatong ito ng DOLE. Ngunit hayaan na lang anya sana ng DOLE sa POEA ang pagbusisi naman ng job orders at maging ang pag-issue ng Overseas Employment Certificates o OEC. May labor attaches din anya na mas nakakaalam ng takbo ng pagbibigay ng job orders sa mga recruitment agency sa bansa. It doesn't really bother us. I just hope that there will be no more added layers of, requirements beside the usual thing. Only approval, so that pareho pa rin ang length of time, that it will entail to get your license signed. Sa kabila nito, umaasa ang mga recruitment agency at pribadong sektor na hindi nito maaapektuhan ang aplikasyon at pagpoproseso ng mga overseas Filipino worker. Samantala, nagtipon-tipon ngayong araw sa Jobs Fit Forum sa Intramuros, Manila ang POEA licensed recruitment agencies, HR organizations at mga presidente ng resource management offices. Ito ay upang talakayin ang mga estratehiya na lalong makakatulong sa pag-hire ng mga OFW at mabigyan sila ng sapat na kaalaman upang makaiwas sa illegal recruitment. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Sa iba pang balita, bukod sa uniform models na pamalit sa mga lumang jeepney, plano ng Electric Vehicle Association of the Philippines na isama ang e-jeepney sa isasagawang modernisasyon ng mga pampasaherong jeep.
Ito ang balita ni Maki Libradilla. Isinagawa sa World Trade Center Pasay City ang kauna-unahang ASEAN Electric and Hybrid Vehicle Summit na dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Layunin nito na pag-usapan kung papaano pa mapapalakas ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa electric at hybrid vehicles, bunsod ng isasagawang modernisasyon ng pamahalaan sa mga pampasadang jeepney. Plano rin ng ilang manufacturer na gumawa pa ng e-jeep na ipapalit sa mga lumang jeepney. We can come up with the 23-seater jeepneys. We already have a lot of 16-seater electric jeepneys running. So we're excited about this and we're ready to go. Paliwanag ni Juan, bukod sa matipid sa maintenance, walang ingay at makakalikasan ang mga e-jeepney. Isa ito sa mga modelo ng e-jeepney. Mas tipid umano ito sa maintenance at environment friendly pa dahil walang usok. Plano ng EVAP na gumawa ng mas marami pa nito bilang paghahanda sa phase out o modernisasyon ng mga pampasadang jeepney. Ngunit ang nais din ng EVAP ay mapanatili ang disenyo ng kasalukuyang jeepney kahit pa gagawin na itong moderno. But I still believe that the iconic design of the jeepney, the snippets of the design, the salient factors of the jeepney design will still be there, no? Kasi hahanapin niya ng ating mga kababayan. Modern siya pero ano pa rin, traditional at the same time. Isa pa sa plano ay ang paunang pagtatayo ng mas maraming charging stations ng mga e-vehicles. Isaan niya sa karaniwang isyu ng mga interesado sa e-vehicle ay kung papaano sila magkakarga ng baterya sakaling malobat ang sasakyan. Sa ngayon umuusad na rin sa Kongreso ang Alternative Fuel Vehicles Incentives Bill. Ilan lamang sa mga benepisyong nakapaloob dito ay ang pag-aalis ng excise tax sa mga electric vehicle at pagbibigay ng pondo para sa mga jeepney driver na makabili ng e-jeepney. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nangangamba naman ang ilang local jeep manufacturers sa posibleng negatibong epekto sa kanilang mga negosyo ng gagawing PUV modernization program ng pamahalaan. Ito ang balita ni Joanne Nano. Umaapela ngayon sa Department of Transportation ang ilang local jeep manufacturer na bumuo ng konkretong programa upang hindi maapektuhan ang kanilang negosyo sa gitna ng isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization Program. Nangangamba kasi ang ilan sa posibleng pagbaba ng kanilang produksyon at magresulta sa mas mataas na presyo ng mga pyesa at materyales kapag nasimula na ang modernisasyon sa mga pampasaherong jeep. Maglabas ng magandang programa para sa mga local manufacturers. Dahil itong sariling ating industry. Tapos magbigay ng mga magandang incentives like tax break if ever mag-i-import tayo ng mga gamit o makinarya sa labas, para ma-i-upgrade yung ating produkto. Una nang sinabi ng DOTR at Department of Trade and Industry na bibigyan nilang prioridad ang mga local car manufacturer upang maiangat ang industriya ng mga ito. Isa itong Saraw Motors sa pinakakilalang local car manufacturer na gumagawa ng matitibay at dekalidad na mga jeep. Ayon sa kanila, dapat pa ring maikonsidera ng pamahalaan ang tradisyonal na disenyo ng mga pampasaherong jeep na pangkaraniwan ang tumatagal ng mahigit sa 40 taon depende sa maintenance nito. Bukod sa structure na magbibigay ginhawa sa mga pasahero, dapat rin aniyang mapanatili ang malaking kapasidad ng mga jeep. Dapat aniya ay maaari rin itong gamitin sa pagde-deliver ng mga produktong pang-agrikultura, construction materials at iba pa. Sipin mong mamumuhunan ka ng malaki na naman sa isang sasakyan na hindi nyo pa na susubukan kung matatag o hindi. Samantalang itong traditional jeepney, bumilang na ng mga 20, 30 taon, nandyan pa rin yung sasakyan at paghahanap buhay pa. Pangkaraniwang umaabot sa 40 hanggang 50 ordinary jeep ang naibebenta ng Saraw kada taon. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 615 hanggang 695,000 pesos. Ayon pa sa kanila, maaari rin namang gawing environment friendly ang mga tradisyonal na jeep na hindi nangangailangan pang baguhin ang disenyo. Taong 1950s pa nang magsimula sa paggawa ng mga jeep ang Saraw Motors, kaya't kumpiyansa ang mga ito sa tibay at kalidad ng tinaguriang hari ng lansangan. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Las Piñas City.
Isinusulong ng isang mambabatas mula sa House of Representatives ang isang uri ng number coding scheme para mabawasan ang mga sasakyan sa kalsada. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Hindi sang-ayon si House Minority Leader Congressman Danilo Suarez sa pinaplano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpatupad ng 2 beses na number coding scheme sa loob ng 1 linggo. Aniya hindi nito masusolusyonan ang dami ng mga sasakyan sa Metro Manila. Ang suhestyon ni Congressman Suarez, gawing 3 numero ng sasakyan ang ipagbawal ng Transportation Agency sa isang araw. Yung 1, 2, 3, Monday, 4, 5, 6, Tuesday, 7, 8, 9, Wednesday. So, we're eliminating 30% of the traffic. Dapat din anya ay ipatupad ang number coding kahit pa Sabado at Linggo at wag na lagyan ng window hours. Kailangan lang anya tulungan ng media ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko patungkol sa coding scheme. Metro Manila Commission have to publish in the paper in all major dailies the scheduled traffic ng private vehicles monthly. Kasi mahirap magkuan o at least it's printed na alam mo kung anong araw ka hindi pwede. Maliban sa coding scheme, sinabi rin ni Congressman Suarez na dapat ayusin ang mass transport system para mas piliin ang publiko na gumamit nito kaysa bumili ng sariling sasakyan. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay muli ng pahayag ang transportation agencies tungkol sa pagbabago sa coding scheme. Pero una na nilang sinabi na re-revisahin nila ito. Pinag-iisipan po natin with the support of the Metro Manila Council, of course, yung mga mayors natin, kung susuportahan nila, pinag-aaralan natin kung pwedeng i-modify pa yung number coding scheme na sa ngayon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nasubukan naman ang kakayahan ng rescue and response personnel sa Davao sa pagresponde kapag may tumamang malakas na lindol sa syudad. Samantala, nakiisa rin ang ilang lugar sa bansa sa isinagawang nationwide earthquake drill. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Eksaktong alas 2 ng hapon pagtunog ng sirena, iba't ibang senaryo ang isinagawa sa University of Mindanao sa Bolton Street, Davao. Ito ay bilang hudyat ng isinagawang nationwide earthquake drill kung saan pilot site ang Davao. Kabilang sa response and rescue scenarios ay ang 60-second earthquake drill proper kung saan isinagawa ang duck, cover and hold ng mga sibilyan. Nagsagawa rin ng airlift rescue, mass casualty incident, high-angle rescue at fire suppression sa UM building kung saan nasubukan ang kakayahan ng mga rescue teams sa agarang pagresponde sa gitna ng sakuna at kalamidad. Yung response capability ng Davao ay maganda kasi well-organized naman sila. Mahigit 400 rescue and response personnel at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nakiisa sa isinagawang drill. Ayon kay Prevost Director Renato Solidong, mayroong 6 na parallel active fault sa rehiyon at malaki ang magiging damage nito sa syudad kapag may nangyaring lindol na kasing lakas ng magnitude 7.1. Nakiisa rin sa isinagawang earthquake drill ang mahigit 8,000 mag-aaral, guro at empleyado sa Baguio City High School. Isa-isang nag-duck, cover and hold ang mga ito bago lumabas ng kanilang mga gusali patungo sa kanilang evacuation area. At upang mapakita ang kanilang kahandaan, rumesponde rin ang nasa 200 pulis sa ilang mga naging biktima ng lindol. Kami dapat yung well-prepared. So kami dapat yung trained and skilled on how to go about the execution of the earthquake drill. So kailangan ma-experience namin na magkaroon kami ng casualty para makapaghanda kami dahil pagka nag-responde kami, may experience na kami kung paano kami mag-handle ng mga casualties. Sa kabuuan sa rehiyon ng Cordillera, aabot sa mahigit 75,000 ang nakiisa sa earthquake drill mula sa mga regional lines agencies, mga paaralan, barangays, private establishments at iba pa. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Iaresto kagahapon ang kanhing administrator sa public market sa Lipa, Batangas human makuha sa balay niini ang nagkalain-laing klase sa mga pusil ug bala. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong.
Sinalakay ng Criminal Investigation and Detection Group Batangas ang bahay ng dating administrador ng public market ng Lipa City na si Godofredo Olan. Kasunod ito nang natanggap nilang report na nagtatago ito ng iba't ibang uri ng baril. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga operatiba ang bahay ni Olan at nakita ang isang kalibre 45 na baril, caliber 9mm at isang caliber shooter machine pistol. May nakuha rin silang isang caliber Springfield revolver at caliber 22 na baril at mga bala. Accordingly, sa statement niya kanina, siya daw ay, yun nga, yung iba iniwan sa kanya, yung iba parang in-upgrade niya lang yung ano, pero yung iba bigay din. So wala siyang dinadivulge na information na may mga activities siya po. Mahigit isang buwang minanmana ng CIDG ang suspect dahil sa ulat na may hawak itong mga dilisensyadong baril. Inaalam na ng otoridad kung konektado si Olan sa mga iligal na aktibidad sa lugar. Nahaharap sa kasong illegal possession of firearms and ammunition ang suspect. Sherwin Gulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. Gilansad na sa Davao City ang Mindanao Wholesale Electricity Spot Market nga gilaumang makaaghat og mga investor sa rehiyon. Kini ang balita ni Dayan Ventura. The access granted symbolizes the Mindanao's integration. 41 ka kumpanya ang miduyog sa trial operation sa Wholesale Electricity Spot Market Trial o WESM sa Mindanao. Ipanguluhan ni Department of Energy Secretary Alfonso Cusi ang paglunsad sa usa sa ginaingon nga solusyon sa matagamtang taas nga oras sa power interruption sa rehiyon. Kumisido si Energy Secretary Cusi nga ang daghang investors mahaylo pinaagi sa WESM Mindanao. The launch of the Mindanao Wholesale Electricity Spot Market today brings us one step closer to the fulfillment of the intent to restructure the electric power industry. That is to introduce higher efficiency, greater innovation, and end-user choice, as well as enhance the entry of competitive. Ang dugay na nga ginaplanong operasyon sa electricity spot market sa Mindanao kay maamgo pinaagi sa pagdaghan sa gasulod na power project sa rehiyon. This spot market provides the effective mechanism of dispatching in a highly cost-efficient manner the available capacities in Mindanao, which is already experiencing improved generation supply. Sa ilawom sa Electric Power Industry Reform Act of 2001, gihatagan og direktiba ang DOE sa pagmugna sa WESM. Sa karon moabot sa 3,225 megawatts ang supply sa kuryente sa Mindanao ug adunay peak power demand sa rehiyon ng 1,911 megawatts sa Nobyembre karong tuiga. Mulungtad ang trial sa operasyon sa WESM sa sulod sa 3 ka buwan. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa laing balita, nagboluntaryo na ang pipila ka mga operator sa pagpagamay sa ilang mga fish pen sa Laguna de Bay. Sa nahitabong demolition kaganina, gipagamyan sa 15 ka mga operator ang ilang fish pen nga igo lang sa gikauyunang sukod nga 25 hektaryas. Para maipakita nila ang suporta sa mga programa ng ating mahal na Pangulong Duterte, ay voluntary. Magbabawas sila ng kanilang mga nasasakupan. Samtang gitagaan og lugway nga hangtod sa Disyembre na lamang ang 31 ka mga nagtag-iya og dagkong fish pen aron kini mapagamyan. Og gana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi. Handang-handa na si WBO welterweight champion fighting Senator Manny Pacquiao at challenger Jeff Horn sa kanilang Battle of Brisbane sa Suncorp Stadium sa Linggo. Ito ang balita ni Rajel Adora. Handa na para sa nalalapit na laban sa Linggo sa Suncorp Stadium, sina fighting Senator Manny Pacquiao at tinaguriang fighting teacher ng Australia na si Jeff Horn. Magalang at walang palitan ng maanghang na salita ang naging paghaharap ng dalawa sa isinagawang press conference sa Brisbane, Australia kahapon. Hindi naman nag-aalala ang pambansang kamao na sa hometown ng Australian challenger gaganapin ang laban. Ayon kay Pacman, puspusan ang kanyang naging pag-iensayo para sa nalalapit na Battle of Brisbane. Well, I did my job. I did my hard work in training in the gym, and my team knows that. So we'll see on Sunday.
Kwento pa ng ating pambato ang kanyang mga trainer ang umaawat sa kanya kapag sumusobra siya sa training. My trainer, Freddy and Justin, my staff, they stop me to work hard. They're the one who stopping me in training because I want to continue more rounds and make more extra rounds in training. Tiwala rin ng Australian boxer na ginawa niya ang lahat sa training upang maagaw ang WBO welterweight title sa Pinoy boxing champ. Look, I'm just staying calm, staying relaxed because I don't want to burn that energy that I need. There's not much left I have to do, but I'm just looking forward to the fight and I'm leaving the nerves as much as possible and keeping them down till the day where I need a little bit of nerves just to get myself ready. Kumpiyansa naman ng mga boxing analyst na magiging exciting ang Pacquiao-Horn title fight. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang baker sa New York City ang nakaisip ng kakaibang gimmick para sa kanyang bake shop. Ito ay ang paggawa at pagpapadala ng mga cake na pinalamutian ng mga katagang ginamit ng internet trolls. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Kasabay ng pagkakauso ng iba't ibang social media platforms ay ang pagdami naman ng mga tinatawag na internet trolls. Ito ay ang mga netizen o internet users na kalimitang nagsisimula ng paksa o mga negatibong argumento sa social media. Ngunit sa halip na mainis, nakaisip ng paraan ng New York City-based baker na si Kat Tech para ma-handle ang internet trolling. Ito ay ang pagbibake ng cake at ipakain sa mga troll. Pero sa halip na punuin ng floral at iba pang cake icing, ang mga salita o eksaktong komento ng internet trolls ang inilalagay niyang palamuti rito. Pagkatapos ay ipinapadala niya ito sa home o office address ng trolls. Trolls keep trolling, but what I do like doing is making fun of it. I think if you're going to be a jerk, that's funny and we get to laugh at you. That's my favorite part of it. Nagkakahalaga ng $30 hanggang $60 ang troll cakes ni Kat, pero babala niya, hindi lahat ng orders para dito ay kanyang tinatanggap. There's no bad feelings in it. The whole idea of it is just that somebody said something mean to you and you get to kind of laugh at them in this very celebratory way. Sa ngayon, nasa 4 o 5 dosena na troll cakes ang kanyang nagawa at naipadala. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating sports at featured news ngayong gabi. Ako po si Leslie Lomboen. Balik sa inyo June, Angela, and Monica. Maraming salamat sa iyo, Leslie. Tama-tama. Mga dancer ko daw kayo. Mga paa nyo nakapalo kayo, nakapunta. Hindi nakita, huwag ka nang magulo. Sige, mamaya, Great minds makikita think natin alike, yan, di ba, Monica? Baka sinusample lang kami ng dance move nyo dyan. Huwag na mahalata anong ira ba kami nga? pinanganak Ako basta kami medyo ano na eh. Galingan mo, ha? Baka mahalata pa eh. mahalata Kasi mga pagganong-ganon lang kami ng araw eh. Diba 60s ba yan? Do you naman? 70s. 50s. Wow. Ay, 70s. 70s. Sige na, bahala na kayo. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.